Nitong nakaraang 3 taon, tuwing dadalawin ko si Father Doji para bigyan ng blessing, para pahiran ng langis, at bigyan ng apostolic pardon. Sa biyahe pabalik ng Dagupan, ay aking tinatanong ang Diyos, bakit ho kayo ganyan? Sapagkat di ko maintindihan. Bakit hindi naman siguro pinabayaan, pero bakit pinapahintulutan? Bakit hindi pagalingin? Bakit hindi ibaligan lakas? At marami pa namang magagawa. Nakikipagbuno ako sa Diyos at tinatanong ko siya palagi, bakit ho kayo ganyan? Ang pari nagbigay ng sarili at maraming mabuting magagawa para sa simbahan. Bakit yung pinipigilan? Bakit yung pinipigilan sa pamamagitan ng karamdaman? Bakit yung pinipigilang makapag-bless, makapag-misa, samantalang kulang na kulang ang pari? Ang tanong kong, bakit mo kayo ganyan? Sa loob ng 3 taong naghihirap si Father Doji, ang sagot lang ay talagang ganyan. Talagang ganyan. Kami mga pari na naririto ngayon, ang aming pagkapari ay ibinibigay namin sa pamamagitan ng pagbibigay. Pagbibigay ng aral, pagbibigay ng blessing, pagbibigay ng panahon, pagbibigay ng payo, pagbibigay ng pagkain, pagbibigay lahat. Subalit, sa 3 taon na nakaratay si Father Doji, itinuro niya sa atin that God saved us, Jesus saved us, not only by His good activities, but also by His faithful passivity. Faithful passivity. Simula nang siya ipanganak, hanggang sa huling hapunan, may ginagawa ang Panginoon. Subalit simula sa agony in the garden, hanggang sa kanyang huling hininga, wala na siyang ginawa. At hinayaan na lamang niyang gawin sa kanyang katawan anumang gusto ng taong makasalanan. And in those days that the Lord was passively accepting the sufferings that humanity was giving Him, that was the height of His love for us. Tinuturo sa atin sa buhay ni Father Doji, lalo na sa aming mga pari, na kami ay makabuluhan sa simbahan, hindi lamang sa mga ginagawang mabuti. Kami ay pari at makabuluhan sa simbahan, kahit wala na kaming magawa. At pag wala na kaming magawa, yun ang lalim ng tunay na pagbibigay ng pari. It is when we are not able to do anything anymore, and yet the sickbed becomes our altar. Sabi ko, Lord, siguro pagkasibat sa inyo ni Longhino, binawi naman siguro yung sibat. Si Father Doji, binutas yung lalamunan, 3 taon nang may butas sa lalamunan. Hindi nyo man lang binunot yung butas na yon. Isn't that unfair? But, ang sagot, talagang ganyan. At kung buhay ang tatay ko, sasabihin sa kanya, pinili mo yan, tiisin mo yan. And it is in our pagtitiis. It is in our passivity. It is when we are not able to do the priestly task anymore. It is when we lift up our sacrifices to the Lord that we are truly and really priests of the Lord.
hindi nabawasan ang pagkapari ni Father Doji dahil hindi na siya makamisa o hindi na siya makapagpatawad ng kasalanan. Sapagkat sa mga taong iyon, sa mga buwan iyon, na hindi na niya kaya magsalita, sa pamamagitan ng passivity na iyon, ng passion na iyon, sa loob ng 3 taon, sinners were converted, Pateros was blessed, Holy Apostles was blessed, Leverisa was blessed by the silent suffering, by the passion of that passivity. Nang kami maliliit na bata dito sa Pateros, nauna akong nag-first communion kay Father Doji. Subalit yung paring nagbigay sa akin ng first communion ay namatay. At bilang maliit na bata, sabi ko, bakit namamatay yung pare? Di ba love siya ng Diyos? Sabi ko, siguro kaya namatay, bad priest yan. That was my young mind. Pero nung pumasok ako sa seminaryo, ang tanong, bakit po namamatay ang pari? Ang sagot, talagang ganyan. Talagang ganyan kasi hindi ka ililigtas ng Panginoon sa hirap at kirot ng buhay. When God calls a man to be a priest, God calls him to die every day. At araw-araw na ibinigay ng Diyos kay Father Doji bilang pari, kailangan siyang mamatay. Kailangan siyang mamatay kasama ni Jesus sa misa. Kailangan siyang mamatay araw-araw. Kaya pagdating ng kamatayan para sa kanya, ay hindi na kailangan magpakilala because death has become his friend. And it is only by dying every day that the priest can show his love for the church, that the priest can show his love for the Lord. Bakit kailangan mamatay ang pari? Kailangan siyang mamatay sapagkat ito ay conclusion sa araw-araw na kamatayang ibinigay sa kanya ng Diyos sa loob ng 29 na taon bilang pari. That is all his story. It is a story of rising because it is a story of dying. And in that cycle of dying and rising, the seminary taught us that when we live in the Paschal mystery of the Lord Jesus Christ, that is the promise of life everlasting. Walang pangako ang Diyos sa pari na ikaw ay nagpari, giginhawa ang buhay mo. Ikaw ay nagpari, sisikat ka, dadali na, hindi ka na magkakasakit. Ang pangako lang ng Panginoon ay, come follow me, come die with me. And every day of those 29 years, Father Doji chose to die with the Lord, following the Lord. And now, pwede na nating sabihin, katulad ng ibinulong ni Ate Minda, Doji, rest ka na. Kapag may sumalubong sa iyo, huwag ka nang mag-alala. Okay kami. Kapag may naghintay sa iyo at sumalubong sa iyo, huwag ka nang mag-alinlangang walang mag-aalaga sa amin. Sapagkat may awa ang Diyos, may pagpatuloy pa rin namin ang buhay dito sa Pateros. So, we honor Doji not with flowers, not with a happy memory only. We honor him by dying for others so that others may live from our dying. Hindi lahat ng tao pwedeng maging pari katulad ni Father Doji. Subalit lahat ng tao pwedeng mag-alay ng buhay, ng panahon, ng ari-arian, ng lahat-lahat upang guminhawa at mapatawad ang kasalanan ng mundo. Father Doji, thank you. Thank you for saving us from sin by your quiet suffering, by your passivity on your sickbed. Alam ko, sa mga pagkakataong dinadalaw ka at binubulungan, alam kong narinig mo ang lahat ng aming
bulong ng blessing at pagpapatawad. And in the end, when you cannot hear our voice anymore, we know, Doji, we know you will hear the voice of God saying to you, welcome. Good and faithful servant, reap your everlasting reward. Praise forever.